Sa liwanag ni Kuya Jesus, tayo'y nagliliwanag din. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Pagkaalis ng mga pantas, nagpakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi sa kanya, "Magbangon ka, dalhin mo agad sa Ehipto ang mag-ina at huwag kayong aalis doon hanggat hindi ko sinasabi sa iyo. Sapagkat hahanapin ni Herodes ang sanggol upang patayin." Kaya dali-daling bumangon si Jose at nang gabing iyo'y dinala sa Ehipto ang mag-ina. Doon sila tumira hanggang sa mamatay si Herodes. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, "Tinawag ko ang aking anak mula sa Ehipto." Pagkamatay ni Herodes, isang anghel ng Panginoon ang nagpakita sa panaginip kay Jose sa Ehipto. "Magbangon ka," sabi sa kanya. "Iuwi mo na sa Israel ang mag-ina sapagkat patay na ang nagtangka sa buhay ng bata." Nagbangon siya at inuwi nga sa Israel ang mag-ina. Ngunit nang mabalitaan niyang si Arkelao ang nagahari sa Judea, kahalili ng kanyang amang si Herodes, siya'y natakot at pumunta roon. Muli siyang sinabihan sa panaginip, kaya't nagtungo siya sa Galilea. Sa Nazaret sila nanirahan upang matupad ang sinabi ng mga propeta, siya'y tatawaging Nazareno. Hindi madali ang pagsubok na naranasan ni Nainang Maria at San Jose sa ating kwento, mga bata. Nasa panganib ng kamatayan ang batang Jesus dahil nalaman ni Haring Herodes na ipinanganak na sa Israel ang magiging hari ng mga Hudyo. Ayaw niyang may ibang maghari sa Israel maliban sa kanya. Ipinapatay ni Haring Herodes ang mga batang lalaki na nasa edad 2 taon pababa. Kaya't nagpakita ang anghel kay Jose upang utusan siya na dalhin sina Kuya Jesus at Maria sa Ehipto upang ito'y maligtas. Napakalayo ng paglalakbay ng banal na pamilya mula sa Ehipto patungong Bethlehem bago nila ito narating. Matinding pagod, gutom at init ang kanilang tiniis bago nila narating ang Ehipto. Masiguro lamang ang kaligtasan ng batang Jesus. Ngunit sa kabila ng maraming pagsubok na naranasan ng banal na pamilya, hindi sila nawalan ng pag-asa. Ang liwanag na hatid ni Jesus ang pinagkunan nila ng lakas para maging matatag sila sa panahon ng pagsubok. Gaya ng banal na pamilya ni Jesus, Maria at Jose, ang ating pamilya ay dumaraan din sa iba't ibang pagsubok, mga bata. Halimbawa, nagkasakit ang mahal sa buhay, may tampuhan, o minsan ay nalulungkot tayo kahit hindi natin alam kung bakit. Sa ganitong sitwasyon, bumibigat ang ating pakiramdam at dumidilim ang ating tahanan. Ang magandang balita sa ating kwento ay ito. Sa kabila ng dilim ng mga pagsubok na ating nararanasan bilang isang pamilya, may isang ilaw na hindi kailanman nawawala, ang Diyos. Ang Diyos ang ilaw ng bawat pamilya. Siya ang ilaw ng bawat tahanan, ang pamayanan ng grasya at panalangin. Kahit mahirap ang ating nararanasan, hindi niya tayo iniiwan. Katulad ng maliwanag na bituin sa gabi, si Kuya Jesus ang liwanag na gumagabay sa atin upang makita natin ang pag-asa. Ngayong Pasko, may espesyal na paalala ang Diyos sa atin, mga bata. Ipinanganak si Kuya Jesus bilang isang munting liwanag sa gitna ng kadiliman. Kahit sanggol pa lamang siya,
nagdala siya ng pag-ibig, kapayapaan at pag-asa sa buong mundo. Kung ang batang Jesus ay naging liwanag, tayo rin ay tinatawag na maging munting liwanag sa ating pamilya. Kahit bata pa tayo, tandaan mo, liwanag ka. At sa tulong ni Kuya Jesus, ang liwanag mong ito ay pwedeng magbigay pag-asa sa iyong buong pamilya. Paano tayo magiging liwanag katulad ni Kuya Jesus? Una, tayo ay magiging mabuti sa lahat. Ang pagtulong sa simpleng paraan para sa kapwa ay pagpapakita ng kabutihan natin at nagpapagaan sa puso ng iba. Ikalawa, sama-samang nananalangin at pagsisimba. Ang panalangin ay ang nagpapalakas ng pagmamahalan sa loob ng pamilya at biyayang bigay ng Diyos. At ikatlo, marunong magpasalamat at humingi ng tawad. Ito ang liwanag ng pagmamahal, pagpapatawad at pasasalamat na nagdudulot ng kapayapaan sa puso ng bawat miyembro ng pamilya.